Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Tuesday mga kamanggagawa, isa na naman pong episode ng Dole sa AFP Radio ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Ako pa rin po, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo kaming talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa lagay ng paggawa at empleo sa ating bansa. Shoutout din po na natin ang ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment and AFP Radio DWDD official FB pages. Kaya't i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga mga kamanggagawa. Lahat po ng nakikinig sa amin online at sa radyo. Ayan, last week, Sir Team, yes. January 18, ipinagdiwang natin yung araw ng mga
kasambahay. Ayan. Yung pagdiriwang na yan, kaugnay yan doon sa panawagan ng ating pamahalaan para sa inklusibong sektor at tayo dito sa DOLE, yung inklusibong sektor ng paggawa at empleyo. At pag sinabi nga natin inklusibo, ibig sabihin lahat ng sektor, mapapormal, yung mga 9 to 5 na jobs, yan, yung mga example niyan. At pati na rin yung mga nasa informal at kasama na nga dyan yung ating mga kasambahay. At dapat sama-sama ang ating pag-unlad. Ibig sabihin niya ng Carla, walang iwanan. Yes, totoo. Lahat ng nasa sektor ng paggawa at empleyo kasama. Oo, inklusibo, ayan. At yan nga yung pagdiriwang natin ngayong taon, Ma'am Carla, pinalawak yan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi nationwide. Yes, totoo. Yan ay kaugnay din syempre sa layunin ng ating kagawaran na mas ilapit pa yung ating mga programa at serbisyo sa lahat ng manggagawang Pilipino at syempre kasama na dyan yung ating mga domestic workers o yung mga tinatawag nating kasama sa bahay. Oo, tama yan, Sir Tim. Alam mo, yung pagsisiguro natin na yung mga kamanggagawa natin protektado, isa rin yan dun sa mga layunin ng DOLE na nais nating mas papasin ngayong kasalukuyang administrasyon. Kaya naman, sinisiguro natin na yung ating mga serbisyo ay mabilis. At hindi lang yan, dapat yung serbisyo natin, yung programa at mga serbisyong hatid ng DOLE ay mabilis na, matapat pa. Yeah. At yung mga nabanggit mo, Ma'am Carla, inline nga yan sa ating 90th year theme o slogan na serbisyong mabilis at matapat sa bagong Pilipinas. Kumbaga, ito yung isa sa mga ambag ng DOLE sa ating pambansang layunin na sama-samang pag-unlad tungo sa isang bagong Pilipinas. Yes, tama ka dyan, Sir Tim. Kaya naman, inaanyayahan ng DOLE ang lahat ng ating mga kamanggagawa, pati na rin yung mga nakikinig sa atin sa darating na ika-28 ng Enero, alas 6 ng gabi sa Quirino Grandstand, para makilahok sa gaganaping bagong Pilipinas kick-off rally para mas kilalanin pa kung ano-ano ba yung hangarin nitong bagong Pilipinas brand of governance. Yes. So, join na kayo dyan. Kita-kits tayo dyan, mga kamanggagawa. Yes, at syempre, kaugnay nga nung paghahatid natin, Ma'am Carla, ng serbisyong mabilis at matapat sa bagong Pilipinas, kukumustahin natin maya-maya lamang ang mga kaganapan naman sa nangyaring selebrasyon ng Araw ng Mga Kasambahay dito sa Metro Manila at makakasama natin maya-maya lamang si Attorney Jude Thomas Revilla, ang Assistant Regional Director ng DOLE National Capital Region. Bago yan, Good news muna tayo. DOLE NCR nagkaloob ng pangkabuhayan packages sa 173 na apektadong manggagawa mula sa sektor ng transportasyon. Sa makabuluhang pagsisikap na suportahan ang mga apektado ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng Department of Transportation, pinagkalooban ng Department of Labor and Employment National Capital Region o DOLE NCR ng pangkabuhayan packages ang 173 na benepisyaryo noong nakaraang linggo na ginanap sa Amorsolo Sports Complex sa Quezon City. Ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan ay isang convergence project ng DOLE, DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Office of Transportation Cooperatives at ng Public Employment Service Office, PESO ng lokal na pamahalaan ng Quezon City National Capital Region. Ang mga benepisyaryo, pangunahin ay ang mga public transport driver at mga operator ay tumanggap ng tig 30,000 pesos na halaga ng livelihood packages na ubabot naman sa kabuuang halaga na 5,190,000 pesos. Ang mga apektadong manggagawa ay tumanggap ng iba't ibang proyektong pangkabuhayan na kanilang pinili bilang kanilang alternatibong kabuhayan. Bigas, sa mga sumusunod na ito, bigasan na may 152 na tumanggap, car wash, 15 naman ang tumanggap ng car wash, karinderya, 3 ang nakatanggap ng karinderya package at 3 rin ang nakatanggap ng negosyo sa karito.
Ang seremonya ng pamamahagi ng mga naturang pangkabuhayan package ay pinangunahan ni DOLE Assistant Secretary Dominic Rubia Tutay, Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Carisma Lubrin Satumba, DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, DOLE NCR OIC Assistant Regional Director Attorney Olivia Obrero Samson, DOLE NCR Quezon City Field Office Director Engineer Martin Jacinto, at LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Rosset M. Tamay. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang punong lungsod ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte. Ayon kay BWSC Director Satumba, ipagpapatuloy ng DOLE ang suporta nito sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ibinigay na livelihood assistance sa mga benepisyaryo. Ito ay upang mabigyan sila ng angkop na interbensyon tulad ng livelihood training o pagbibigay ng puhunan upang mapalaki ang kasalukuyan nilang kabuhayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Director Satumba ang kahalagahan na pagyamanin ang mga natanggap na mga pangkabuhayan package upang maging sustainable ang mga ito. Ayon pa sa kanya, anuman ang kanilang layunin sa pag-apply ng tulong pangkabuhayan, hangad ng DOLE na mapalago nila ang mga ito at maging micro-enterprise tulad ng mga mini groceries kung saan hindi na nila kailangang magrenta o bumili ng hulugang jeep. Samantala sa nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOLE at ng DOTR sa ilalim ng programang Entrepreneur sa pambansang antas kamakailan na patunayang malaki ang maitutulong nito sa 4,498 na mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Ito ay umaabot sa kabuuang halaga na 134,940,000 pesos na mga livelihood project. Sa nasabing halaga, iniulat ng DOLE NCR na 698 na apektadong manggagawa ay mula sa Metro Manila at umabot ito sa 20,940,000 pesos na naipamahagi bilang tulong pangkabuhayan. Pinasalamatan naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na nagtulungan at nagsikap upang mapadali ang pamamahagi ng naturang intervention program at magsuporta na rin sa mga apektadong manggagawa na muling itayo ang kanilang ikabubuhay at makahanap ng bagong pagkakataon sa gitna ng mga pagbabago sa industriya ng pampublikong transportasyon. Sinasalamin ng inisyatibong ito ang dedikasyon ng DOLE kasama ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa pagtuon sa mga hamon na dala ng mga programang modernisasyon ng pamahalaan upang tiyakin na ang lakas paggawa ay mananatiling matatag sa harap ng pagbabago. Mula NCR, tumungo naman tayo sa rehiyon ng Cagayan. Groundbreaking ceremony hinanap para sa bagong tanggapan ng DOLE Cagayan Field Office. Nagsagawa ng groundbreaking activity kamakailan ang Department of Labor and Employment Region 2 para sa pagtatayo ng gusali ng DOLE Cagayan Field Office na naglalayong makapaghatid ng mahusay na serbisyo sa mga kliyente ng kagawaran sa probinsya ng Cagayan. Ang paglalagay ng cornerstone sa seremonya ay pinangunahan ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, Undersecretary Attorney Benedicto Ernesto Bitonio Jr., Assistant Secretary Attorney Leonard Constantine Serrano, Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., at Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara na naglaan ng pondo na umaabot sa 25 na milyon para sa pagtatayo ng naturang gusali. Ang pagbebendisyon ng cornerstone ay pinangunahan naman ni Reverend Father Bernard Corpus. Ayon kay Secretary Laguesma, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ang pagnanais ng DOLE na magkaroon ng permanenteng lugar ang mga tanggapan nito upang mas mabilis na mapuntahan ang mga ito ng mga kliyente. Pinasalamatan ng kalihim si Congressman Lara na siyang nagpasimula ng mga pagbabago sa lugar
kung saan makikinabang ang parehong mga kawani ng pamahalaan at mga mamamayan ng Cagayan. Sa sandaling matapos ang konstruksyon ng naturang gusali na sisimulan sa buwan ng Marso, tiniyak ni Secretary Laguesma na higit pang bibilis ang pamamahagi ng frontline ng mga serbisyo sa mga taga-rehiyon, lalo't higit sa mga taong may kapansanan, mga nagdadalang tao at mga senior citizens. Bilang pagkilala sa mga pagsisikap ng mga kawani ng pamahalaan sa sektor ng paggawa at trabaho, sinabi ni Representative Lara na ang itatayong gusali ay naglalayon ding magdala ng kaginhawahan sa parehong mga kawani ng pamahalaan at kliyente ng kagawaran. Ayon sa mambabatas, alam ng marami na mahirap ang trabaho ng mga taga-dole, kaya naman kung maganda ang kanilang tanggapan ay higit pang gaganahan ang mga kawani na magtrabaho. Sa bahagi naman ni R.D. Elpidio et al., sinabi nito na ang pagtatag ng tanggapan ay isang makabuluhang hakbang ng kagawaran dahil tanda ito ng dedikasyon ng dole na makapagbigay ng mahusay at mabilis na serbisyo sa mga mamamayan ng Cagayan. Ngayon, ito ay matatagpuan sa loob ng Regional Government Center at mas makakatipid sa oras at pamasahe ang mga kliyente ng dole sakaling kailanganin nilang pumunta sa iba pang tanggapan ng pamahalaan. Ang naturang establishmento ay magiging tanggapan ng mahigit 50 kawani ng Dole Cagayan Field Office na mahigit ng 5 taong nangungupahan ng gusali. Ang seremonya ay dinaluhan din ng mga regional director at kinatawan ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa Regional Government Center, mga punong lungsod at bayan, mga board members, mga miyembro ng Dole Regional Coordinating Council at mga opisyal at tauhan ng Dole Regional at Field Offices. Good news naman tayo mula sa Region 7. Sumailalim sa target setting at capacity building ang mga labor inspector, technical safety inspector, single entry approach desk officer at mga sheriff sa isinagawang Customer Service Diagnostic Examinations ng Department of Labor and Employment Regional Office 7. Ang 2 araw na aktibidad na ginanap noong nakaraang linggo ay naglagay ng premium sa kahalagahan ng pagtugon sa customer service bilang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa paghahatid ng serbisyo ng Dole 7. Ayon kay Dole Region 7 Director Lilia Esteliore, una nilang isinagawa ang customer service diagnostic exams upang masuri ang mga kawani kung gaano sila kahusay tumugon sa mga ibinigay na sitwasyon na makakatulong sa customer satisfaction. Ayon pa sa opisyal na personal na pinangasiwaan ang pagsusulit, ang pagiging customer-focused ay magbibigay daan sa kanilang tanggapan upang makuha ang mga pananaw at saloobin ng mga customer na kanilang pinaglilingkuran. Nabanggit din niya na ang resulta ng pagsusulit ay magsisilbing gabay sa pagkakakilanlan ng karagdagang mga pagsasanay at interbensyon na ibibigay sa mga kalahok bukod pa sa customer service orientation na isinagawa naman noong unang araw ng aktibidad. Ang isa pang mahalagang bahagi ng kaganapan ay ang pagtatakda ng target at paglikha ng mga estratehiya na makakatulong sa pagkamit ng mga target na itinakda para sa taon na ito, kabilang ang mahusay na pagbuo ng mga compliance order. Para sa kasalukuyang taon, nakatakdang magsagawa ang Dole Central Visayas ng 10,300 na technical advisory visits sa mga micro-establishments sa buong rehiyon kumpara sa target nitong humigit kumulang 9,107 noong nakaraang 2023. Sa labor inspection, inatasan ang kagawaran na mag-inspeksyon ngayong taon ng 2,180 na mga establishmento, target na mas malaki pa
kaysa sa 2,052 na mga establishmento noong nakaraang taon. Talagang pinapalakas yung ating labor inspection dyan sa Region 7. Nanguna naman sa pamamahagi ng 2024 target ang mga programa at mga serbisyo sa single entry approach, labor inspection, inspection sa teknikal na kaligtasan, TAV, pamamahala ng kaso at execution ng mga kaso. Ayon pa kay Director Esteliore, naniniwala sila na ang pagtugon sa mga customer ay makakatulong sa pagiging masigasig sa pagtugon sa kanilang mandato sa kagawaran. Binigay niyang halimbawa ang mga labor inspector kung saan mahalaga na malaman ng mga ito ang damdamin at kaisipan ng parehong mga manggagawa at mga may-ari ng mga establishmento na ini-inspect, gayon din ang nais nilang makamit, kanilang mga objectives. Ayan. Dahil dito, mas magsisikap ang mga labor inspector na higit nilang paghusayin ang pagganap sa kanilang tungkulin. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Attorney Jude Thomas Revilla, Assistant Regional Director ng DOLE National Capital Region tungkol sa selebrasyon ng Araw ng mga Kasambahay ngayong taon. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ikaw ba ay nagmamay-ari ng maliit at locally registered na negosyo na hindi nalagpas sa siyam na manggagawa? Nais mo bang malaman kung paano makasasabay sa kasalukuyang minimum wage rate sa bansa at masigurong produktibo ang iyong mga empleyado? Nais mo rin bang lalong mapagtibay ang operasyon ng iyong establishmento at mapalawak ito sa ilalim ng umiiral na pamantayan sa paggawa? Maaaring ang muling binalangkas na inspection framework ng Department of Labor and Employment ang dapat mong malaman. Halina't alamin ang Technical and Advisory Visit. Ang Technical and Advisory Visit o TAV ay ang pagsasagawa ng libreng orientation, seminars, authorized assistance at follow-up visits ng mga labor inspectors sa mga community-based micro-enterprises,
Bahagi ito ng administrasyon ng Department of Labor and Employment sa pagpapatupad ng mga pamantayan at iba pang mga batas paggawa sa ilalim ng Department Order No. 238 Series of 2023 o Rules on the Administration and Enforcement of Labor Standards under Article 128 of the Labor Code of the Philippines as renumbered and Republic Act No. 11058. Base sa nakapaloob na gabay, ang mga community-based microenterprises na nagpapasahod sa siyam na manggagawa o mababa pa ang target ng kagawaran na magabayan ng TAV para lubos na tumalima sa pamantayan ng paggawa. Kabilang sa mga establishmentong ito ay sari-sari store, mini grocery, bake shop, karinderya, internet cafe, laundry shop, barber shop, beauty salon, hardware store at marami pang iba. Ang TAV ay pinangungunahan ng DOLE sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga establishmento ng labor standards education at paggabay sa kanila na makapagkaloob ng produktibong trabaho sa kanilang mga manggagawa. Para mapatupad ang programang ito, mayroong mga labor inspectors at assistant labor inspectors na direktang nakikipag-ugnayan sa mga target stakeholders. Sa mga community-based microenterprises na nasa Metro Manila, ito ay nasasakupan ng DOLE National Capital Region na kung saan ay may nakatalagang 6 na field offices para mag-orient, mag-monitor at mag-evaluate ng mga maliliit na establishmento sa kanilang pag-comply sa labor standards. Pero, bakit nga ba ito ipinatutupad? Sa tulong ng TAV, ang mga micro-establishments ay magkakaroon ng libreng pagtatalakay sa mga polisiya sa pagpapasahod, regulasyon sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa at iba pang mga programa at serbisyo na hatid ng DOLE. Ang TAV ay ang maggagabay sa mga micro-establishments na makasunod sa mga batas paggawa sa tulong ng mga inspection teams. Kung iniisip mong dadaan sa mahigpit na labor inspection at investigation ng mga target establishments, huwag mabahala sapagkat ang pangunahing layunin ng TAV ay para gabayan ang mga maliliit na negosyong makapag-comply sa labor standards. Hindi ba't kaaya-ayang pakinggan? Kaya para lubos nating maunawaan kung anong meron sa technical and advisory visit, narito ang 8 hakbang na kailangan mong tandaan. Una, paghahanda ng listahan at imbitasyon. Nagbula sa DOLE Bureau of Working Conditions ang listahan ng mga micro-establishments na bababa sa 10 ang empleyado at rehistrado sa kanilang lokal na pamahalaan. Ang listahang ito ay ipadadala sa DOLE Regional Offices bilang kwalipikado sa sumusunod na proseso ng TAV. Matapos ito, ang regional office ay makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para makipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya sa gobyerno at mga organisasyong pangnegosyo kalakip ang imbitasyon. Sumunod dito ang pagbibigay ng Travel Authority. Ito ay pinagkakaloob sa mga nakatalagang labor inspectors at assistant labor inspectors para makapagsagawa ng TAV on-site. Pagkatapos nito, ang mga labor inspectors at assistant labor inspectors ay magsisilbing focal person para italakay ang mga technical and advisory services sa mismong pag-implementa ng programa. Kabilang narito ang General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Productivity Toolbox, Child and Family Welfare Program at iba pang DOLE policies and programs. Bukod sa on-site, ang TAV ay maaari ring isagawa through online o kombinasyon ng on-site at online na tinatawag ding hybrid session. Para malaman kung anong susunod na hakbangin, ang mga micro-establishments ay kailangang sagutan ang ibibigay na visit checklist at maipasa ito matapos ang TAV orientation. Pagkatapos, ang mga micro-establishments na makikitang nakapag-comply sa lahat ng alituntunin at pamantayan sa paggawa, bagamat fully compliant na, ay inaasahan pa rin maipagpapatuloy ang ipinatutupad na polisiya. Sa kabilang banda, kung ang micro-enterprises naman ay makakakitaan ng compliance gaps sa sinagutang visit checklist, kinakailangan nilang magsagawa ng action plan. Nakasaad ang mga intervention at particular na technical assistance para tuluyang makapag-comply sa labor standards. Ang action plan ay makatutulong sa mga may-ari ng maliliit na negosyo para makapagbuo ng mga estratehiya at solusyon sa kanilang non-compliances.
Pagkatapos, imomonitor ng inspection teams ang mga establishmento ukol sa kanilang compliance status para masubaybayan at mabigyan ng iba pang gabay kung kinakailangan. Ang pagmomonitor ay maaaring isagawa through mobile phones, online platforms at iba pang paraan ng komunikasyon. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga labor inspectors ay otorisado na bumisita sa establishmento upang tingnan ang isinagawang aksyon sa pagsasaayos ng mga compliance gaps. Para sa panghuling hakbang ng TAV, magbibigay ang labor inspector ng formal notice of visit na nagsasaad ng naging resulta. Sino mang kinatawan na hindi sumasang-ayon sa naging pinal na resulta ay maaaring magbahagi ng komento sa mismong notice of visit. At ayan ang 8 simpleng hakbang na mas dadali kung buo ang kooperasyon sa pangkalahatang proseso at implementasyon ng technical and advisory visit. Sa mahigit 170,000 micro-establishments sa Metro Manila na naitala noong 2021, 22,080 sa mga ito ang tinatarget ng programang TAV ngayong taon. At para matugunan ang hangaring ito, ang DOLE NCR Regional Office at 6 nitong mga field offices ay patuloy na nagtutulungan para maabot ang mga community-based micro-businesses at matulungan silang mailapit sa pinakalayunin ng TAV. Ilan sa mga ito ay buong loob na nakikilahok sa TAV at nagpatunay na makatutulong ang TAV sa kanilang maliit na negosyo. Kasi sa panahon ngayon, madami na rin nagtatayo ng small businesses. Siyempre, madami na ding opportunity. Mas maganda na rin ma-enlight sila sa mga dapat silang ma-aware ng laws about sa wages. Yun talaga yung pinakauna, wages and rights ng employees. Tsaka yung paano dapat makitungo yung employee sa employer and vice versa. So, crucial talaga yung program na to, especially sa panahon ngayong madami nagtatayo ng business. Kaya mainam din na may ganito dahil parang feeling mo meron kang kakampi. Alam mo yun, hindi ka yung palaging talo when it comes to hearing. Palagi kang talo because you're the employer. Usually ganun eh. So, at least with this now, parang somehow, parang maganda dahil you feel kinda safe. Mayroong sapat at mahabang panahon ang technical and advisory visit kumpara sa mahigpit na labor inspection sa mga small, medium at large enterprises. Ibig sabihin, ang muling pagbalangkas ng inspection framework na ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa mga community-based micro-establishments na maisaayos ang action plan at maihanay ang kanilang operasyon sa umiiral na pamantayan. Isipin mo kung ang lahat ng mga may-ari ng negosyo ay may kamalayan sa mga patakaran sa paggawa at sundin ang implementasyon ng mga ito, siguradong kaya natin na unti-unting malabanan ang iba't ibang issue sa paggawa sa Pilipinas. Kasabay nito ang pagsisiguro ng tagumpay ng negosyo at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa Pilipinas mula sa malalaking korporasyon hanggang sa maliliit na establishmento. Hindi dapat matakot ang mga maliliit na negosyo sa pagbisita o dito sa conduct ng technical and advisory visit. Unang-una, tinitingnan natin kung paano matulungan ang mga micro-establishments sa kanilang compliance sa general labor standards, sa occupational safety and health standards, sa kanilang productivity toolbox or kanilang child and welfare program at iba pang program and services ng DOLE upang ipaalam sa kanila itong mga iba't ibang programa at serbisyo ng ating kagawaran. Para sa ating mga maliliit na negosyo, na sana kami ay, pag kami ay nag-imbita sa inyo upang mag-conduct ng technical and advisory visit, tayo po ay dumalo. Marami po kayong matututuhan dito at kayo po ay matutulungan namin regarding sa productivity, hindi lamang sa general labor standards or sa occupational safety standards. Lahat ng serbisyo ng Department of Labor and Employment and its attached agencies ay nasa inyo. Kayo po ay aming tutulungan sa mga pangangailangan ng ating mga maliliit na negosyo. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga micro-establishments na mag-participate sa programang TAV ng DOLE.
para maging compliant ang lahat ng mga micro-establishments at maging produktibo at umunlad pa ang kanilang mga negosyo. Huwag po kayong mag-alala, i-assist po namin kayo. Kung mayroon pang ibang katanungan, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOLE NCR field offices na may jurisdiksyon sa lugar ng iyong establishmento. Nagbabalik po kami ulit dito sa DOLE sa AFP Radio. Nilagdaan noong ika-18 ng Enero 2013 ang Republic Act No. 10361 o ang Batas Kasambahay bilang bahagi ng karagdagang pangako ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga kasambahay sa pamamagitan ng pagtiyak sa ligtas at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Upang patuloy na mapataas ang ating kamalayan, sa batas na pumuprotekta sa ating mga kasambahay, pinagdiriwang natin ang araw ng mga kasambahay tuwing January 18 taon-taon. At para bigyan tayo ng detalye sa selebrasyon ngayong taon, kasama natin ngayong umaga si Attorney Jude Thomas Revilla, Assistant Regional Director ng DOLE National Capital Region. ARD Jude, good morning at welcome back po sa ating programa. Good morning, sir. Ayan. ARD, tuloy-tuloy na tayo dun sa ating topic for the day, araw ng mga kasambahay. Yun nga po nasabi natin kanina, tuwing January 18, taon-taon po yan simula 2013, pinagdiriwang na po natin yung araw ng mga kasambahay. Ano po ba yung kahalagahan, ARD, nitong nasabing okasyon na to? At ano din po ba yung nais nating makamit mula dito sa taunang pagdiriwang na ito? ARD? Oo, napakahalaga po ng araw na ito kasi ginaginita natin yung pagsasabatas ng Domestic Workers Act o Batas Kasambahay. Noong January 18, Enero 18, 2013, mahalaga rin na pinagdiriwang natin ang araw na ito para paigtingin natin ang pagkilala at pagpahalaga sa mga gampanin at kontribusyon naman ng ating mga kasambahay. Sa mga kasama din natin mga Filipino na ang pagpatuloy at pagpatataguyod ng kanilang karapatan ng ating at kapakanan ng mga kasambahay at kanilang mga pribilehiyo na rin. Yes. Since napag-uusapan na natin ARD, Jude at Ma'am Carla, yung kasambahay, ARD, sino-sino po ba yung mga maituturing nating kasambahay at ano din po ba yung appropriate age para masabi nating legitimate na makapagtrabaho bilang domestic worker yung ating mga kamanggagawa, ARD? Oo, sa Batas Kasambahay, nakalista doon yung mga kung sino-sino ang mga who will fall into the definition of a kasambahay. Ito yung mga general house help, yung example na nito, yung mga naglilinis, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng bata, matanda, namamalansya, nag-aayos ng hapagkainan, o tinatawag natin na all-in-one. Ito kasama yung mga yaya, yung mga cook, yung mga gardener, yung laundry person. At yung sa pinakadulo niyan, nakasabi dyan, any person who regularly performs domestic work in one household or an occupational basis. Meron din naman tayong specific doon na nakalagay na hindi kasama sa definisyon. Ito naman yung mga service providers, mga family drivers, at yung mga children under foster family arrangement. At saka ang pinakahuli dyan, itong mga any person who performs work occasionally or sporadically and not on an occupational basis. Sa usapan naman na tungkol sa edad, pinapahintulutan naman natin ang 15 to 17 years old. Pero since minor de edad sila, napaka-stringent po at napaka-strict ng mga alituntunin natin dito. Tandaan po natin na hindi sila dapat magtrabaho ng higit 8 oras
or 40 hours sa isang linggo, sa isang work week. Sa pagitan ng 10 to 6, 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, hindi sila pwedeng magtrabaho. Sa sa nature naman trabaho, dapat hindi ito mapanganib o dapat silang bigyan ng dapat talaga sila bigyan ng pagkakataon na mag-aral o mabigyan ng kasanayan. Ito yung siguro yung mga training opportunities. Ayan, oo, maganda din no, ERD, Sir Tim, na meron na talaga tayong batas na ganito. Kasi even before this act, meron talaga tayong mga nalalaman po na mga kasambahay na halos 24/7, talagang on-call, kumbaga, kapag nasa bahay. So with this act, na-define natin na 8 hours lang dapat na magtatrabaho sila. Tapos kung sila ay nasa 15 to 17 o yung age na pwede pang mag-aral, dapat may mga oportunidad din na gano'n na ibibigay tayo sa kanila. Yung mga employers. Oo, yung mga employers. Ayan. Para naman po sa kaalaman ARD ng ating mga listeners, ayan, ano-ano naman po yung mga benepisyo na dapat ibigay ng isang employer sa kanyang kasambahay, gayon din yung mga karapatan at pribilehiyo na dapat ipinagkakaloob po natin sa ating mga kasambahay. ARD? First of all, itong minimum wage, may karapatan po sila sa minimum wage. Dalawa, yung mga mandatory benefits nila tulad ng daily rest periods, which is 8 hours. Dapat tuloy-tuloy na pagpahinga kada araw. Weekly rest periods. Ito ay tuloy-tuloy din na 24 hours rest after a 6-day work week. May isa silang day off. Ayan, day off. Yeah. Day off. Opo. Yan po yung tinatawag natin na day off. Service incentive leave na 5 days per year of service. 13th month pay. Meron din sila dapat yan. At sa din naman, sa pagtanggap ng sweldo, dapat walang interference ng mga employers kung paano nila ito i-dispose o paano nila gagastusin yung sahod nila. Sa coverage naman ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, dapat meron din sila nito. Sa standard treatment, dapat sila ay tinatrato with respect na sila ay tao. Rights ang tawag natin dyan. Sa board, lodging, and medical attendance, dapat binibigyan din natin sila. 3 meals a day, hindi lang meals adequate meals. Dapat yung adequate talaga na. Kailangan busog. Opo. Right to privacy. Nako, napaka-importante nito. Dapat may privacy din sila na binibigyan. So, siguro, paano ba yan nila pag-uusapan na siya ay magkaroon ba ng sariling quarters. Basta mapagbigyan siya na meron siyang ang karapatan ng kanyang privacy ay mapapatupad. Dapat meron siyang access to communication, access to education and training din. Kung gustuhin niyang siguro iporsige o magkaroon ng karagdagang kaalaman, dapat may access din siya sa mga ganito. Yeah. Meron pa tayo dito, mahaba-habang listahan. Right to form, join, and assist in a labor organization. Dapat po mapagbibigyan po siya niyan. Right to be provided a copy of the employment contract. Kasi sa bagong batas natin, dapat nakakontrata na sila. May kontrata. Opo. Right to certificate of employment. Kasi, di ba, sa regular employment natin, pagka natapos na yung employment contract, dapat binibigyan ka ng certificate of employment para magamit mo rin yan kung mag-a-apply ka ng susunod o lilipatan mong trabaho. At meron din siyang right to terminate the employment. Kung ayaw na niya, karapatan niya na umayaw, na umalis. At ang pinakahuli dito sa listahan natin, isa sa pinaka-importante din, right to exercise his or her own religious and cultural practices and beliefs. Yan po. So,
napakahaba at maraming medyo exhaustive natin. Oo. ARD, marami po palang marami pong considerations na ngayon no under dun sa batas kasambahay. Sana marami tayong mga viewers ngayon na nakasambahay o di kaya ay may mga kasambahay at para ma-ensure din na nasusunod talaga tong batas na ito. Oo, at para mas maging aware sila dun sa mga rights and privileges na dapat tinatanggap ng isang kasambahay. Hindi na basta-basta ang pag-hire ng isang kasambahay. ARD, nabanggit nyo po kanina na kailangan may employment contract yung ating kasambahay. Ano po ba yung dapat nilalaman ng kontrata? At mandatory po ba talaga yung pagkakaroon ng kontrata sa pag-hire ng isang kasambahay? Opo, importante itong employment contract. Dito nakasaad ang mga mga tungkulin o responsibilidad na dapat gampanan sa tagal, uri at oras ng trabaho. Yung pagbayad, lingguhan ba, arawan ba, at may yung mga oras ng pahinga, magkano ang pasahod, mga pinahihintulutang kaltas na benepisyo, mga kasunduan tungkol sa pagkakautang, kung sakaling magkakautang, pag-terminate ng empleyo, at kung ano pang mga legal na kondisyon na mapagkasunduan nilang dalawa. Nakalagay dito na 3 kopya dapat ang kontrata. Dapat i-accomplish ng magkabilang panig sapagkat isang kopya ay para yung isang kopya nung 3 na yon para sa barangay, isa sa employer at isa naman sa kasambahay. Bukod pa dyan, dapat din i-rehistro ng employer ang kasambahay sa Registry of Domestic Workers sa barangay kung saan nakatira ang employer. So ngayon, ang local government unit natin through the DILG, sila na ngayon ang may hawak ng Registry of Domestic Workers natin. Tuwang pala ng DOLE. Oo. Maganda din yung approach na yun kasi mas protektado yung makikita talaga natin na mas protektado na ng pamahalaan yung ating mga kasama. Opo. Yes. Document. Napaka-localized. Localized yes. talaga yung implementation. Which is mas okay ARD kasi mas maa-access po yun ng ating mga kasambahay, lalo na yung mga nasa probinsya. Mas malapit yung kanilang mga barangay, pupunta lang sila sa kanilang barangay. Opo. At maganda din po na malaman natin na yung gaano po ba ARD karami yung mga kababayan nating kasambahay dito sa Metro Manila at magkano din po ba yung umiiral ngayon na minimum na sahod para po sa kanila, ARD? Nung 2019, nagkaroon ng data ang PSA Rider Module. Ang naitala natin na mga kasambahay dito sa NCR ay 223,600 na mga kasambahay. Marami po sila. Tapos, last December 2023, napakagandang balita, tinaas ng 500 pesos through wage order number NCR DW-04. Nagdagdag ng 500 pesos. So, from 6,000, naging 600. From 6,500 po ang ating minimum wage para sa mga kasambahay dito sa NCR. So, magandang balita po ito. So para dun sa mga nagpapasahod pa ng below this, kailangan i-update na nila. Lalo kung nasa NCR kayo, 6,500 dapat ang minimum wage ng ating kasambahay. Kaugnay naman po ARD sa usaping benepisyo, kailan po ba maaaring maging miyembro ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig yung ating kasambahay? At sino din po ba yung dapat magbayad ng kanilang premium contribution? Okay. Sa kasambahay naman na nakapag-render ng at least 1 month, he shall be or she shall be covered by the SSS, ECC, PhilHealth at sa Pag-ibig. Tapos pag covered na siya, they will be entitled to all the benefits in accordance with the respective laws, rules, and regulations of these agencies.
Sa benefits under SSS, kasama dyan ang sickness, maternity, disability, retirement, death, and funeral. A unified benefit package under PhilHealth includes inpatient hospital care and outpatient care. Kasama na rin dyan. Sa mandatory premium payments naman po or contributions, ito po ay sinushoulder dapat ng employer. However, if the kasambahay is receiving a monthly wage of 5,000 pesos and above, the kasambahay shall pay the appropriate proportionate premium payments or contributions as provided by law. Tapos, kung itong kasambahay naman ay nag-avail ng certain loans or privileges from Pag-ibig, which will require, kailangan niya magbayad ng additional or upgraded na contributions, ito po ay sinushoulder na po ng solely by the kasambahay niya. Opo. Pwede, oo. Merong mga payments na pwedeng hati, no, yung employer at employee. Pero kung gusto nilang mas dagdagan pa, yung sa batas, employee na yung kasambahay na yung sasagot. So, maganda na malinaw din, no, yung kailangan basahin talaga, no, yung act para inform yung ating mga kasambahay sa kanilang mga benepisyo under dito sa law na. Ayan. ARD, para po sa kaalaman naman ng parehong employer at kasambahay, ano po ba yung mga nabanggit nyo kanina, yung mga kasama po sa kontrata, yung pagta-terminate? Ayan. I-share naman po natin kung ayon po sa batas, ano po ba yung mga maaaring dahilan para hindi na po ipagpatuloy yung napagkasundo ang kontrata between the employer tsaka yung kasambahay, ARD? Okay. Yan yung maghihiwalay na sila. Masakit yan na February next month, break up. Parang break up na. Lalo pag matagal na yung kasambahay mo. Okay. So dalawang dalawang perspective on the perspective of the employer at saka perspective dito sa kasambahay. On the perspective of the employer, ito yung mga tawag natin dito? Just causes of termination of employment termination. Unang-una, ito yung misconduct or willful disobedience by the kasambahay of the lawful order of the employer in connection with the former's work. Pangalawa, gross habitual neglect or inefficiency. Pangatlo, fraud or willful breach of the trust reposed by the employer on the kasambahay. Commission of a crime or offense by the kasambahay against the person of the employer or the immediate member of the employer's family. Panglima, violation of the kasambahay of the terms and conditions of the employment contract. Anim, any disease, yung magkasakit siya, that would be prejudicial to the health of the kasambahay, the employer, or the members of the household. At ang pinakahuli, ito yung catch-all phrase, any causes analogous to the foregoing, or yung mga kapareho ng mga sinabi ko doon sa lista. So sa perspective yon ng employer, o in the perspective naman ng kasambahay, pwede niya itong i-terminate kung una, nagkaroon ng verbal or emotional abuse on the kasambahay by the employer. Hindi lang employer, or any member of the household. Pangalawa, inhuman treatment including physical abuse. Pangatlo, commission of a crime or offense against the kasambahay by the employer or any member of the household din. Pangapat, violation by the employer of the terms and conditions of employment. Lima, any disease. Yung katulad din nung kanina, disease prejudicial to the health of the kasambahay. At yung pinakahuli, katulad din nung dati na any causes analogous to the foregoing. So, makikita natin dito na ito, malamang sa messages nyo dyan, marami na kayong mga tanong or malamang marami na silang pamaisipan na paano kung ganito, paano kung ganyan. So, pwede natin itong pag-usapan through our, pwede silang lumapit sa ating legal service or sa ating 1-4
13448. 1349. 1349. Yung ating hotline. Yes. Pwede kayong magtanong dyan pag medyo naguguluhan kayo, no? Kung meron po silang dahilan na nakita na hindi po nabanggit po ninyo ARD. Yes. Ayan. Gusto ko lang sanang i-stress din itong isang napaka-invalid ground for termination. Itong sinasabi nila na pregnancy and marriage of the kasambahay. Yan, hindi yan valid ground. Yan yung tinatawag natin sa mga kaso dyan na provision on, the right to, procreation na yan siguro, at saka to marry. So, medyo, that is frowned upon by the law. Tsaka yung nasa dulo, if the kasambahay lives, yan yung sa employer, na tinanggal niya by reason of marriage or Pero ito namang sa kasambahay, kung umalis siya without cause, any unpaid salary due not exceeding the equivalent of 15 days of work shall be forfeited. Yan ang nakalagay dyan. In addition, the employer may recover from the kasambahay the deployment expenses, if any, if the services have been terminated within the 6 months from employment. So, makikita natin na ito, parang double-bladed sword. Yes. It cuts both ways. So, medyo siya, justiciable pa rin. Yeah. In a way, protected din po talaga yung kasambahay, pati rin yung employer. Parehas talaga. Oo. So, talagang importante na alam mo kung ano yung nasa kontrata ninyo at alam mo din, para alam mo din, no, kung hindi, ano yung mga hindi at dapat gawin under doon sa inyong, kung 1-year contract man yan, or 2-year, or sa usaping let go naman tayo. Let go ulit. Kung sakali naman po ARD na talagang aalis na si kasambahay or pinaalis na, makakatanggap po ba siya ng retirement o kaya separation pay? Ang separation pay, technical term siya, So, walang nakalagay sa batas na separation pay. Yung nakalagay dyan, yung indemnity pay. Indemnity pay yan nga yung sinabi kanina na kung pinaalis siya ng employer niya, hindi nakalista doon sa just cause for termination of employment. Yung indemnity pay, that is 15 days 15 days na doon sa wage niya. Sa retirement pay naman, hindi rin nakalagay sa law natin. Pero nandoon siya sa SSS. So, in a sense, makakatanggap siya through SSS ng retirement pay. Meron palang indemnity pay. Ngayon ko lang ito nalaman. So, hindi lang basta pag umalis pinaalis mo yung iyong kasambahay, wala ka ng obligasyon. Meron kang indemnity pay na babayaran. 15 days. So, ayan. ARD, mapunta naman tayo dun sa ating isinagawang pagdiriwang yan, simula January 18 ng araw ng mga kasambahay. Ano po ba yung mga programa at serbisyo naman na isinagawa natin para kaugnay po dun sa pagdiriwang na ito ngayong taon para po sa ating mga kasambahay dito sa Metro Manila? Ayan. Nung January 18, ang DOLE bureaus and attached agencies ay bunsad ng kick-off ng araw ng kasambahay doon sa Ichikawa Hall ng Occupational Safety and Health Center doon sa Quezon City. Kalahok dito sa event na ito ang mga kasambahay, kabilang na ang mga workers organization and employers group. Ito naman ay pinangunahan ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides. Kasama po dito si Assistant Secretary Nikki Tutay. Nandoon din po si BWSC Director Cha sa Tumba. At siyempre nandoon din po ang ating butihing Regional Director si RD Bambi. Nagkaroon din ng itong tinatawag na hashtag. Ngayon ba yun? Hashtag. para sa araw ni Kay at hashtag ulit serbisyo para kay Kay. Ang para sa araw ni Kay,
nagkaroon sila ng Dole Project Angel Tree, ano? Ito yung pagbibigay ng mga school supplies, tokens, and other materials na dinonate ng mga benefactors natin. Nagkaroon din sila ng recreational activities tulad ng puppet show and child-friendly film showing. Para ito sa mga bata or mga anak ng mga kasambahay workers. Sa ano naman, dito naman sa serbisyo para kay Kay, nagkaroon tayo ng kasambahay registration and information center on concerns related to social security benefits. Nagkaroon tayo ng legal clinic, police assistance, medical clinic, livelihood hub and information center, labor market information, productivity toolbox information and resource center. Ito ay pinanguluhan ng NWPC. Opo. At meron ding training on massage and hair cutting. TESDA. So, napakaganda po ng mga programa na ito. Dito naman sa regional office natin, sa NCR, magkaroon ng kick-off, yun din, noong January 18 sa Pasig, sa pamantas ng lungsod ng Pasig. Sinabay natin doon sa mga kasama natin sa Peso Association of Metro Manila. Nagkaroon din ng mga seminar sa minimum wage. Tapos, guest din natin doon ang mga taga-RTW, PB, NCR, mga tauhin din ng mga LGUs. Bukas, meron tayong araw ng kasambahay sa Valenzuela. Tapos sa January 30 naman po sa Makati. Sa Makati naman. Opo, sa January 31 sa Parañaque. Pakiantabay na lang po sa mga details at tayo ay talagang ipopost natin ito at ipopromote ang mga activities na to. Month-long pala, no? Month-long pala ARD, halos month-long yung ating celebration buong January. Simula pala January 18. Ayan. ARD, medyo nakulangan na tayo ng oras dahil napakaganda talagang discussion, no? Itong mga kung ano yung mga benepisyo na para sa ating mga kasambahay at marami talagang nais malaman yung mga impormasyon na ito. So ARD, isang maikling message na lang po, no, para sa ating mga kamanggagawa sa NCR bago po tayo magtapos, ARD. Okay po, sa ngalan po ng aming Regional Director, RD Bambi Mirasol, ARD Olive, ikanalulugod po namin na tayo ay sumuporta sa mga ating kasambahay. Hangad po namin na pagtibayin pa natin ang pagtataguyod ng karapatan ng ating mga domestic helper. To go off script po, meron po tayong kasama dito sa Dole NCR na kasambahay. Ngayon, siya po ay isang senior Leo na. Wow! Napakagandang kwento po niyan. Si Ma'am Edeline Galios. At ang pinakamaganda dyan, siya po ay doktor na ngayon. Doctor of Philosophy. From kasambahay, and that is one of our success stories po. Napakaganda. Hanggang ngayon, siya pa rin po ay tumutulong sa kanyang pinagsisilbihan. I think she is treated as part of the family na. Part of the family. Oo, may mga ganun talagang kwento. Opo. So, siguro sa susunod, pwede nating i-guess, no? Si doktora na siya. So, magkakaasap po tayo lahat na kasama ninyo ang Dole NCR sa advokasya na ito at mananatiling bukas ang aming opisina, ang aming mga puso upang masiguro ang benepisyo, karapatan at kapakanan ng ating mga kasambahay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ARD Jude Trivilla. Maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa Dole sa AFP Radio. More power po sa inyo dyan sa Dole NCR and regards na rin po kay RD Bambi. Stay safe, ARD. Salamat pong muli. Thank you. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD, 1134 kHz,
at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa Dole Information and Publication Service at syempre sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Ladera. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Muli po, inaanyayahan namin kayo, mga kamanggagawa na makilahok sa gaganaping bagong Pilipinas Kick-Off sa January 28, 6 p.m. Quirino Grandstand. At tutok lang po ulit kayo sa susunod na episode sa ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 4 na minuto matapos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.